Okay, mga Lods. Teka, ito pala. Under the street, tatay digil, under the ICC. Ayan, mga Lods, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tao na nakinig nitong Under the Sea na to. Especially dun sa kabataan. Kasi, nagte-trending siya. My God. Eto. Under the street, Tatay Diggy. Ba't di ko pa ba nare-repost to? hindi na Yan, ito pa. Re-repost ko yan lahat. Oh, reposted. Isa pa. Reposted. Ay. Ito, maganda to eh. Yan pala yung saya. Di na makakauwi because you see. Ito, maraming salamat dun sa mga kabataan na nag-enjoy dun sa music. Sobrang as a content creator, ito talaga yung iniintay mo eh. Yung may maka-appreciates ng sobra dun sa gawa mo. Although, natutuwa ako kasi ginamit talaga nila yung naka-attribute sa akin, Nico David Politics, para dun sa mga gustong marinig yung full version nito. In-upload ko na to kahapon sa Nico David Politics because truth be told, this is a very political song and ang inspiration nito yung mga taong yung mga taong nagpunta doon sa yung naglagay na sa ilalim ng tubig kay tatay, yung bring him home sa ilalim ng tubig. Yun yung naging inspiration nun. And this is the full song. Paparinig ko lang sa inyo. Please visit the Nico David Politics page and explain ko sa inyo yung rationale nito, paano ko ginawa ito, paano yung proseso nito and all that. Pero pakinggan muna natin yung full song ng siguro kalahati lang para iwas copyright. Kasi yung full song nito, mapupunta kayo sa Nico David Politics. Sasabihin ko rin yung rationale kung ba't dyan ko in-upload. Intro. Hey! Once upon a time, There's tatay, he live up in the vast sky, is sinking, going deep. No more land, no more sleep. Pause. Yung first verse nito, ito, once upon a time may tatay, he lived up in the sky, high in the sky, in the vast sky. Etong first and second lines nito, I wrote that. Pero yung now is sinking deep, more on land, nung pina-spell check ko sa ChatGPT, yan yung pinroduce. Hindi, meron siyang version niya na iniba ko para mas tuloy-tuloy yung flow. Nakalimutan ko yung exact lines niya, pero hindi ko nagustuhan. Ganon kasi yung ginagawa ko ngayon. Obviously, ako lang gumagawa lahat ng social media ko. Ilan yung social media ko? Nico David YouTube, Nico David Politics sa TikTok, Nico David Politics sa Facebook, tapos meron pa akong social media na daming bumabana, tapos meron pa akong may isa pa akong TikTok for social media purposes. Pero ang goal ko kasi ngayong taon na to is to ma-establish sa lahat ng social media platform ko na anti-Duterte ako. Yun yung pinaka-main goal ko. Magagani ko, David, bakit yan naman yung napili mo? Kasi isang reason ko is that matagal na naman, nung 2020 pa ako, against na sa mga taong to. Ngayon lang siguro ako nag-full blown kasi baka maulit na naman yung nangyari ng 2022 na parang sexually transmitted disease yung pagiging presidente na porke anak ni ganito, pero porke anak ni ganyan, dapat iboto nyo na. Hindi siya inheritance yung pagiging presidente. So ako, I'll do my part as a content creator. Hindi naman ako isang fence-sitter tulad ng ibang YouTuber na play safe lagi. Kung mababash ako dito, so be it. Wala na akong magagawa doon. Ito yung paniniwala ko eh. Gets nyo? So, yun yung reason ko kung bakit ako so hardcore na talagang pinupush ko talaga na mapansin ako ng maraming tao na anti-Duterte ako. Para ako yung the biggest anti-Duterte pagdating ng 2028. And I think I'm doing a great job doon sa front na yun. Kasi araw-araw talaga. Besides the threats, besides the hate, talagang meron din naman mga taong nakaka-appreciate. Siguro towards the end of the video, sasabihin ko sa inyo yung aking
yung aking gamble dito. Okay, tuloy natin. From the hills down to the The sky. sea, no more power, Ito, no yan. more pleas, silent waves, cold and free. Ito yung English na hindi ko sinulat yan. Ano yan? Galing yan sa ChatGPT. Galing nga eh. Kasi nagets niya yung flow ko, pero yung chorus niyan, ako gumawa niyan. Tinatry niyang ibahin, sabi ko, don't do it, bitch. Ito na. Under the sea, Tatay Diggy, under the ICC. Hindi na makakauwi Because you see, under the sea, Tatay Diggy. under the Alam niyo kung bakit hindi yan isusulat ng ChatGPT. Ang ChatGPT kasi, as much as possible, ayaw niya maging confrontational siya. Hindi siya parang yung ibang AI. Alam ko may mga AI bot talaga na walang limit eh. Ang ChatGPT mabait eh. Sobrang bait niya. Ano nga siya sycophantic nga yung problema sa ChatGPT. So diyan, sinabi ko sa ChatGPT, huwag niyang ibahin. Stay there lang. Okay. ICC, no votes against humanity. Tapos nag-iisip ako kung ano yung magandang flow dito. Kung medyo satirical ba na parang under the sea, parang sa Little Mermaid. Hindi eh, ayoko eh. Gusto ko parang pwede mong sayawin, di ba? Under the sea, Tatay Diggy. Yung pag nilagay mo sa, pwede mong ipa-loudspeaker, tapos pwede nyong i-sound trip. Yun yung trip ko sa mga kanta ko. Pwede, kantang binubuo ko. Yung pwede nyong i-repeat kasi maganda yung kanta niya, di ba? Eto, yan ako ang nagsulat niyan kasi hindi yan susulat ng ChatGPT kahit anong mangyari. Tatay mo ka kasi pang inis siya eh. Napansin ko sa ChatGPT. Hindi siya ayaw niyang mang-insulto. Bitch, move out the way. Ako na. Tatay mong karton. Let's get it on. Ito ang inspiration nitong line na to. Si Captain America, di ba? I can do this all day, baby. Kaso ako, I can do this all day, maghapon. Yan eh. All day, maghapon, nakala mo ligtas ka sa kwento, pero dulo nito, gulong ang sentro. Uwi raw sa Ayan, ako yan. Uuwi raw sa garapon. mga pangako nakabaon bago pa mag-ares Si Inday Sara. History's watching, walang kalabaw. Ito, hindi ako yan, hindi yan. Pero ito, sure ako nagsulat yan. Yung second lang, hindi eh. Pero, she can sit on lies and fear. Hindi ito Republika ng Pusit. Clear, yan. Ako to, tas yung pangalawang line, hindi ako. She can sit on lies and fear. Hindi ito So, paano, yun yung ginagawa ko for spell checking at saka prompt engineering sa ChatGPT. Tapos, lilipat ko siya sa Suno AI. Okay, sa Suno AI, doon ko siya i-create. Now, paano ko ginawa yung graphics? Yung graphics niyan, inedit ko lang. So, 3 yung proseso niyan eh. Hindi, 4. Kasi kung isasama mo pa yung creative writing, isa yon. Swerte lang ako kasi dati ako nagsusulat. Na-realize ko kasi talaga ang layo ko sa ChatGPT. Pero ChatGPT can help me construct my ideas better, di ba? Kasi yun din yung ginagawa ko sa mga Facebook pages ko eh. Para mas madali siyang basahin. Pero there are times na ako lang kasi kunyari may post lang na isang sentence. Alangan namang i-ChatGPT ko pa yun, di ba? Hindi. Pero pag mahaba, gusto ko kasi clear siya. Ang kagandahan kasi sa ChatGPT, naiintindihan niya kung paano magbasa yung tao. Sa Tagalog lang, medyo nahihirapan siya eh. Pagka pansin ko. So, pag Tagalog, ako lang lahat or nagpapaspell check na lang ako. Kasi, lalong-lalo na nung pumasok sa political vlogging, lahat kasi talaga sinisilip. Now, eto, medyo matatapos na tayo guys. I-wrap up ko na tong content na to. So, may idea here mga lods mga lods, bakit ako yung ganon, yung rage bait ng mga DDS. Kasi grabe talaga eh. I mean, hindi ko naman sinasadyang i-rage bait sila. Pero nare-rage bait sila sa pagmumukha ko. And bakit gusto kong ako yung maging biggest the anti-DDS dito sa market na to.
Siguro sagutin muna natin bakit dito ko in-upload yan sa TikTok ko na to. The reason why is that wala kasi bayad to political vlogging ko sa TikTok. As in zero. Wala akong nakukuha kahit anong pisong duling dito sa TikTok account ko na to. So, in-upload ko siya dito para ma-justify ko that this music is for free. For everyone to use. Kahit na, wag nyo, siguro ang request ko na lang, wag nyong i-upload yung buong song sa ano nyo. Baka kasi, yung hindi ko kasi alam yung rules ng Suno AI. Pero I want us to use the music. Lalong-lalo na to. Kasi eto pwede to eh. Kasi partial lang siya eh. And definitely, pwedeng-pwede yung sayaw nyo. Sana nga may reggae band dito na mag-cover nito. As in yung ikantahin nila ng live. Kaso nga lang wala akong budget eh. Kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo, as much as I want na maging bayad ako dito sa politics, the only money na I get is from social media monetization. And sometimes, yung ibang social media platforms ko, wala pang bayad. Pero araw-araw, tinatawag akong bayaran. The accusation against me was back in 2024. Early in 2024. Yung kay Ato, February yon ng 2024. Yung kay Lakas Tama din, somewhere in early 2024. Today is almost 2026 na. Yung pa rin yung sinasabi sa akin ng tao. Yung mga pictures ko nung 2019, yung pa rin, di ba? Alam mo yun, parang wala na akong chance na, kasi nga, wala na akong chance na ibahin yung punto ko. Pero, still, I will keep on going. Kasi, it's not a matter of who I am. It's a matter of what you should believe in 2028. Okay, so, kung magalit sila lahat sa akin, kung tawagin nila akong bayaran, tawagin nila akong pilay, tawagin nila akong wheelchair, tawagin na nila ako lahat. Ang importante is, nakukuha nyo yung mensahe na walang politikong divine. Every one of these motherfuckers can be criticized. Every one of them can be made fun of. Every one of them can be mocked because that is part of your freedom of speech and expression. And I thank you, mga bata kayo. Tangina, kahit na medyo sinisipod pa rin ako. Medyo okay na ako ngayon eh, pero last time hindi. Nakakatuwa kayo. You are the one who's empowering me. And meron akong idol. Sabi ng idol ko, kabataan ng pag-asa ng bayan at isayaw nyo lang yan! Yun lang naman po. Gege mga lods.